sa pagtupad ng pangarap kasama ang TESDA program. Is the only energy drink that has Immune Plus na nakakatulong i-boost ang ating immune system dahil ito ay may vitamin D and zinc. Ito ay naglalayon na magbigay ng TESDA for sponsorship para sa inyo po, sa aming mga beneficiaries. So ito po ay sa pamamagitan ng tupad program ng DOLE and with the help of TESDA na din po na will be providing yung comprehensive skills and training. So dito, Cobra Energy Drink aim to help 30 tupad beneficiaries para magkaroon po sila ng mas magandang opportunity sa paghahanap ng trabaho. Marisan District Office, I'll be showing you, we cover the cities of Pasig, Mandaluyong, and Marikina and San Juan. Dala namin ngayon for the partnership with Cobra ang mga scholarship grants na available sa ating mga tupad beneficiaries. Okay? So, next slide please. Alam po ng lahat, no? Ang vision po ng TESDA ay maging transformational leader in technical education skills development sa ating bansa. It has continued to be the vision of the agency, and it is our mission to set direction, design, and promulgate standards. Kaya ang TESDA sa trifocalized system ng edukasyon sa ating bansa, kami po ang naunang magpa-ISO. Right now, we bear the ISO 9001:2015 certification for the third time. And at the same time, meron tayong mga agreements with the ASEAN countries para doon sa pagpantay ng ating mga qualifications sa housekeeping, front office, and other qualifications po sa tourism. Meron din po tayong mga standing agreements sa Sydney, ang Sydney and Dublin Accords para doon sa mga natawag nating technologies and engineering occupations na saklaw po na. I intended to provide intervention para sa ating mga trabahador o mga manggagawa, basically to assist you to get the jobs available anywhere in the country. It doesn't have to be here in Pasig or it doesn't have to be here in Metro Manila. Yun ho ang punto de vista ho ng pagkompleto nyo ng Training for Work Scholarship Program. At ang aming mga target na clients, kayo po ito, no? Ang mga recently unemployed or unemployed, underemployed, and the age requirement, yes, you can qualify the program as long as you're 18 years of age. At ang benefits po na matatanggap nyo sa aming mga scholarship, of course, ay ang free training and assessment. Ang free training po ay bayad po ng TESDA hanggang sa tinatawag nating National Competency Assessment. Ang National Competency Assessment, once na pumasa kayo, that's your passport for work, not just locally but internationally. And it gives you a passport to carry the task that you have for 5 years. And that is renewable. Meron din po kayong matatanggap bukod sa training certificate from the training itself and a National Competency Assessment. Provided na pumasa kayo, may matatanggap din po kayong training support assistance or natawag namin daily allowance na 160 subsidy programs. If you are also enjoying a scholarship grant or any assistance from the government or scholar ka perhaps ng city government ng Pasig, okay lang po yun. Provided that hindi po magkokontra ang schedules mo sa nakuha mong scholarship sa TESDA. Okay? Scholarships from that's it. And you are also willing to abide by the rules and regulations po na ibinababa po ng TESDA sa pagpapatakbo po ng mga scholarship grants namin. Next slide, please. Okay, bilang scholar po ng TESDA, partnership po ito, no? So you have the school, you have TESDA, you have the school, and we have you as our recipients. What do we require from you? Para po patakbo natin ng maayos ang mga scholarships na ito, kinakailangan po ng responsibility mula sa inyo ng daily attendance taking. Kami po ngayon ay gumagamit ng biometric enabled scholarship registration system na accessible po sa inyong mga cellphone. Okay? So hanggang tumatakbo po ang inyong scholarship, you are required to take your attendance through your cellphone. Okay tayo doon? Kaya-kaya. Okay. At to qualify for the completion of the program para matawag kang graduate, dapat at least naka 80% ka ng pag-attend mo doon sa training program na napili mo. Next.
dapat pumasa ka sa Institutional Competency Assessment. Ito po yung final exam before the National Competency Assessment na mandated kayo to take. Okay? And you have to complete. Sometimes, if it's required for you, let's say ang napili niyong qualification ay NC3, i-require po kayo ng supervised industry learning. At kung napili niyo naman ay caregiving, NC2, or di kaya ang forklift or ang heavy equipment operations ng forklift, NC2, i-require po kayo ng supervised industry learning o tinatawag nating OJT. Okay? These are the things na kailangan pa adugtong mo siya ng inyong pag-aaral sa programang napili ninyo. Okay? Otherwise, kung hindi nyo magawa mga sinabi ko dito, you will be reported as dropout. And there's always a proper way of reporting the dropout from the roles. Okay? Napaka-klaro lang po, napaka-ikli lang po ng aming mga requirements at kayang-kaya nyo itong tapos. Kung gusto nyo po yung mga pag-aaral na ito, as you can see, napaka-ikli lang po. Yun lang po ang investment ninyo. Commitment nyo lang at you have to know the number of days na kailangan nyo i-Google para matapos yung programa. Na pwede nyong pag-aralan para makakuha kayo ng mga trabaho sa mga hotels. Sabi ko lang ho, TESDA ay partner ng Cobra sa programang ito. Sa TESDA po, lingap ay maaasa. Para at matutupad sa pamamagitan ng programang ito. Tama po ba? Yes. Yes, kaya samantalahin po ninyo. Sapagkat itong mga programang ito, kasama po ito sa tinatawag na Convergence Program po. Convergence Program ng DOLE, TESDA, and of course ng COBRA. At yung MOA, ang tagal natin. Pangalawa, yung ating mga beneficiaries, covered sila ng group accident insurance sa ilalim po ng GSIS habang sila po ay nagtatrabaho dahil ina-advocate po natin sa department yung ligtas na pagtatrabaho. So, importante sa amin yung kanilang health and safety. Kaya kabilang din po doon yung orientation on basic occupational safety and health. No? Pangatlong benepisyo po nila ay yung provision ng PPEs at yung pang-apat po ay sahod. So, syempre, aalangan naman po magtatrabaho yung mga beneficiaries natin na walang sahod. So, sila po ay may sahod sa ilalim po ng TUPAD program. At yan po ay nakapattern kung magkano ang umiira na minimum wage sa isang rehiyon. So dahil tayo po ay nasa NCR, ang susundan po kung magkano ang minimum wage ng NCR, yun din po ang sinasahod po ng ating mga TUPAD beneficiaries. So sa ngayon po, yan po ay 645 per day. So pag natapos po nila, usually po minimum of 10 days. Kung 10 days nagtrabaho, yan po ay 6,450 pesos. At yung sahod po nila na yan ay buo po nilang matatanggap. At kukunin nila yan doon po sa money remittance na kapartner ng DOLE. So, bago po ako mag-enroll dito sa programa ng DOLE, TUPAD at ng TESDA, ako po ay unemployed. As of now, naghahanap pa po ako ng trabaho. So, may pumunta po sa amin na kapitbahay, in-invite nila ako na mag-TUPAD DOLE. So, sinubukan ko, nagpasa kami ng requirements, pumila ng requirements. So, natawagan naman or na-text. Then, after that, nagkaroon kami ng orientation. Doon po namin nakilala yung program ni COBRA na scholarship program. So, ang representative po doon is si Ma'am Mika, si Sir Patrick, saka si pangarap ko makapag-abroad. Siyempre, if ever naman na hindi makapag-abroad after ng training na to, siyempre, makapag-negosyo, kahit part-time naman. Small business, yun nga, negosyo. Nakabala ko. So, ang ginawa kong parcel sa TESDA is yung bread and pastry. So, syempre, malaking tulong talaga to sa mga katulad namin na may pangarap sa buhay na magka-negosyo rin. So, yun.